Mga kaibigan, nandito na naman po tayo upang ipagpatuloy ang ating talakayan at dadako po muna tayo sa kung papaano handle ang isang vehicular accident o traffic accident kung sakaling may mangyari sa inyong nasasakupan. Pero bago ang lahat ay siyempre magkape po muna tayo mga kaibigan at nang masaya ang ating kwentuhan. At huwag kalimutan ang aking YouTube channel, ang Car65 TV at isubscribe lang po ninyo. At nang sa ganun, update kayo sa ating mga talakayan. Dito po bilang isang security ay kailangan nating mabantayan ang ating nasasakupan. At dapat lahat ng nangyayari ay tayo po ang dapat nauunang nakakalam at nakakapagbigay ng informasyon o report sa management. Dapat makapagbigay muna tayo ng spot report para malaman kaagad ng management na mayroong nangyaring aksidente sa inyong lugar. At tupalo na lang po yung incident report. Sa ating tinatanuran po, minsan marami ang nai-encounter nating mga problema na di naman dapat nating problemahin. Ngunit kung di natin ma-handle ng tama, magiging problema rin natin. Dito po, pag-usapan po natin kung paano ba ang dapat gawin kung mayroong mangyaring vehicular accident o traffic accident sa inyong nasasakupan. Minsan po kasi mga kaibigan, may mga nagmamaniho nang hindi nag-iingat, kaya nagkakaroon ng aksidente. Kahit may mga traffic sign na sa labas at loob ng inyong tinatanuran, ay di pa rin naiiwasan. Minsan may mga matutulin magpatakbo ng kanilang sasakyan kahit may nakalagay na speed limit na. Mayroon na mga lumalabag sa batas trapiko kaya humahantong sa aksidente na minsan nagre-resulta ng pinsala ng mga aririan at buhay ng tao. Kung sakaling ma-encounter po ninyo ito, ang insidente na ito ay dapat ma-handle po ninyo ng tama nang hindi tayo nahahantong sa maling desisyon at maaring magresulta ng pagkakasangkot ng mga gwardya. Unang-una po sa pagpasok pa lamang ng mga sasakyan sa inyong tinatanuran ay kailangang masala na ng parking entrance guard ang lahat ng pumapasok na sasakyan. Dapat ma-verify muna kung ano ang kanilang sadya. Alamin kung sino ang nagmamaniho at mga pasahero nito. Alamin din kung may mga gamit na nakakarga sa sasakyan. May mga dokumento ba ito? Kung sakaling ma-verify na, ay dapat ninyong isagawa ang vehicle inspection at kung ano pang paraan sa access control ng pagpasok at paglabas ng mga sasakyan. Dito ay dapat magkaroon na tayo ng records at detalye ng sasakyang pumapasok. Pangalan nagmamaniho at pasahero at ano ba ang nakakarga dito para nang sa ganon ay mayroon palagi tayong naka-records doon sa ating logbook. Bago po natin papasukin ang nasabing sasakyan, ay suriing mabuti natin kung may makita ba kayong sira o damage ng sasakyan at agad itong ipagpaalam doon sa may-ari o nagmamaniho ng sasakyan para bago pa man makapasok ay malaman na natin kung ang sira nito ay bago pa lang o matagal na nangyari bago natin papasukin sa nasabing lugar na ating tinatanuran. At kung sakali na nagkaroon ng aksidente sa loob ng inyong nasasakupan, dapat huwag muna ninyo itong ipagalaw at tawagan kaagad ng pansin ang inyong duty security officer para ipaalam ang nasabing aksidente. Dito ay dapat nating alamin kung mayroon bang nasugatan dahil buhay po muna ang dapat nating unahin. Kung may nasugatan, kailangan i-assess po muna natin ang sitwasyon. Kung malala ay huwag muna nating galawin at agad itumawag ng medical team o ambulance o kung minor injury lang naman na maaring bigyan lang paunang lunas ay i-offer ninyo ang inyong first aid kit at nang mabigyan ng paunang lunas ang biktima. Abang ina-advise ninyo na
huwag galawin muna ang mga nasabing sasakyan. Kung tapos na o wala namang nasugatan sa nasabing aksidente ay kailangan ninyo gawin ang pagkuha ng mga detalye. Pero bago tingnan muna kung mayroong ibang sasakyan na maaaring maapektuhan, kung kailangang mag-iba sila ng daan, i-guide po ninyo. At maaari ninyong ipaalam sa kanila na nagkaroon lang ng aksidente sa nasabing lugar at kinakailangan nilang mag-iba ng daon o mag-reroute. Unahin po muna natin mga kaibigan ang ma-secure o maisiguro ang ebidensya. Ipaalam po muna ninyo sa mga sangkot na kukuhanan po ninyo ng larawan ang kanilang mga sasakyan at mas maigi ay yung nandoon sila sa lugar na pinangyarihan at nang taguno maisama sila sa pagkuha ng larawan po ninyo. At kailangan makakuha po kayo ng tamang anggulo at malinaw na larawan ng mga sumusunod. Una ay ang plate numbers ng bawat sasakyan at kung anong gawa o model ito para malaman yung kulay at dito po ay mas maganda yung makakuha kayo ng mas magandang larawan kasi ito po yung gagamitin yung evidence doon sa nangyaring vehicular accident. Kuhanan po ninyo ng larawan kung ano ang pinsala ng bawat sasakyan. Mas maraming larawan, mas maganda. Dapat makuhanan din po ninyo ng larawan ang eksaktong lugar at posisyon ng mga sasakyan at nang malaman kung saan ba direksyon ang takbo ng bawat sasakyan nang mangyari ang aksidente. Alamin din kung mayroong paglabag doon sa batas trapiko kaya nagkaroon ng aksidente. Alamin sa bawat panig kung ano ang dahilan ng aksidente at makiusap na hiramin lang po muna ninyo ang kanilang lisensya at kung walang maibigay na lisensya ay kahit anong valid ID ng nagmamaniho at yung rehistro ng kanilang mga sasakyan para sa inyong gagawing incident report. Alamin din kung mayroong mga saksi ng maganap ang aksidente para makakuha din kayo ng dagdag na impormasyon sa nasabing vehicular accident o traffic accident. Kailangan din po ninyo na itanong po sa kanila kung tatawag na po ba kayo ng traffic investigator para ma-report ang nasabing aksidente at makapag-settle po ang bawat panig kung minor lang naman ang naging pinsala at napagkasunduan ng bawat panig na hindi na nila kailangang i-report ang nasabing aksidente ay pwede din naman. Pero kailangan makapagbigay sila ng kanilang kasulatan na sila mismo ang nagsettle at hindi sangkot ang gwardiya sa kanilang usapan. Kung hindi naman nila pag-uusapan ang ng maayos at lalo na kung malaki ang pinsala at may mga nasugatan, ito po ay kailangan na ninyong itawag kaagad sa Traffic Bureau na malapit doon sa inyong nasasakupan para sila mismo ang mag-imbestiga sa nangyaring aksidente. Pero mayroon din tayong sariling report o investigasyon na isusumite natin doon sa ating management. Kung sakaling dumating na ang mga traffic investigators, kailangan din po ninyo na makuha ang kanilang mga pangalan, yung sektor at kung anong oras dumating sila para sa pag-iimbestiga at ano ang kanilang magiging advice sa mga sangkot sa nasabing aksidente. I-turn over po ninyo sa kanila ang mga lisensya at rehistro ng bawat panig, yung rehistro ng sasakyan at papirmahin po ninyo sa inyong logbook na natanggap na ng mga investigador ang lahat ng dokumento ng mga sangkot sa nasabing aksidente para hindi po hanapin sa atin yung kanilang mga lisensya at rehistro. Kung anuman ang naging investigasyon o naging mungkahi ng traffic investigators sa mga sangkot ng nasabing vehicular accident o traffic accident, kailangan din ninyo itong idokumento at isulat kung anong oras sila natapos
at umalis sa nasabing lugar. Doon ay di pa rin nagtatapos ang obligasyon ng gwardiya na may report ang nasabing aksidente, na nakapagbigay na ng assistance at nakakuha ng mga detalye at informasyon at yung ebidensya. At ang susunod ay kailangan nang gawin ang inyong incident report at isumite na po ito sa inyong management para mayroon po tayong reference doon sa nasabing vehicular o traffic accident. Hanggang dito na lamang po muna ang ating talakayan. Hanggang sa muli, ito po ang Car 65 na nagsasabi ng Hasta la Vista, baby.